Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo. Di ba pala bukas ang aking kandila? Mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirits, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, and Spirit Guides, elementals, and syempre sa mga animal spirits. Okay, so today, syempre, magpapasalamat muna tayo ng bonggang-bongga sa ating mga subscribers, no, sa ating mga nananatili sa ating YouTube channel, and syempre sa mga new subscribers. Magandang araw po sa inyo. And again, ito pong channel na ito is again more on spiritual talaga. And for sometimes naman talaga may mga sumasabit po na mga love, no? May mga ganun po. Like pumasok man yan pero mga tipong may mga third party, mga ganun. So now is ano ba magiging topic natin? It's about your past life. No, ano ka ba nung past life ka? Ano bang meron sa iyo nung past life mo? No, and kung ano na ang mangyayari sa ngayon, kung ano ba yung kinaharap mo ngayon, ganun pa rin ba? Ano ba siya naging parang generation to generation, naging repetitive ba yung situation, yung mga ganun. Alamin natin, or talaga bang ito is generation to generation. Alam niyo yon, yung tinatawag ng karamihan na there's a generational curse. Pero titingnan po natin kung ano po yung sasabihin ng cards, no? Pero yun po yung gusto kong maging topic ngayon. And since itong mga cards na ito nakahalatag sa inyo ngayon, is mga bagong collection po natin. Actually, noong bago-bago pa lang ako, itong past life na to is, meron na po nagre-request na sa akin ito noon. Kaso ewan ko ba kung bakit siguro hindi pa siya, ang dami ko na nabiling cards, pero ewan ko bakit hindi ko siya mapili. Ewan ko bakit hindi ko siya mabili. Maybe ito lang yun, right time talaga, no? Para masabi ko sa inyo kung sino kayo at ano kayo. So, again, ito is hindi po lahat is makaka-resonate. Especially this is a past life, no? Or siguro maghahati ako sa dalawa. Para dalawa po yung rereadingan ko. I mean, kukunin nating energy, no? Para mas bonggi issues. Teka lang. Ito yung mahirap sa sage, masyado mausok. Baka malaman nyo na lang ano na ako. Wala na akong baga. Kasi ito ay mausok po talaga. So, anyway, mamaya mamamatay na lang yung kusa. Now, dito tayo sa ating Palo Santo. Okay, so again, ito po is magiging gabay din po sa inyo to. Ito is magiging malaking factor po sa inyo to, itong pag-reading natin about your past life. So, titingnan natin kung ano. So, kukuha po ako ng bali 6 na cards. So, kung alin man doon na nakukuha muna ako. So, pipili po tayo ng mga cards ngayon. Pero bago yan, syempre, mag-ano po muna tayo, magpe-pray po muna tayo, no? Para mag-ask tayo ng protection and samahan po nila tayo para po mas detalyado and makatotohanan naman po yung sasabihin ng mga cards para po sa inyo. At hindi na kayo magkaroon ng kalituhan. Okay? And sa mga makaka-resonate naman po at gusto nyo po ng confirmation about this is andyan naman po sa description box yan. Kung gusto nyo po magpa-reading one-on-one para po malaman nyo po talaga yung life purpose ninyo, kung ano po ba talaga kayo, sino po kayo talaga dito sa mundo, no, kung bakit parang ganyan. Parang ang pakiramdam nyo, sinusumpa na kayo ng panahon. May mga ganun po kasi eh. Pero, meron pala. So, sabihin may mission po pala kayo. So, yan po yung aalamin natin ngayon. Okay? Ay, wala dito yung rosary ko. Ito na lang. Okay. Okay. So, nandun kasi sa altar yung rosary ko, tsaka yung patingting ko. Okay, so close your eyes. Let us pray. Mahal na Diyos na masalangit, mahal na Jesucristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng inyong napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu, mga cards na ito,
para po sabi po ako, makapag-reading po ako, maisambulat ko po kung ano po ang kanilang mga nakaraan. Noong unang panahon. At naway kami po inyong laging bigyan po ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at ano pong klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman sa spiritual. Lalo na po sa spiritual. Maraming salamat po. Amen. Ang tapang ng sage. Tsaka matagal po talaga siya matagal po talaga siyang matanggal yung usok. Kaya maganda po yan eh. Maganda po talaga pang cleansing. Cleansing ng bahay especially. And sa room or sa bahay. Kasi para din po siyang incense at kamangyan na pinausok nyo ba. Ang grabe yung usok. Over and over, again and again. Amen. Okay, so ano ba ang meron sa'yo? No? Yung past life mo. For sure kasi lahat naman tayo na i-reincarnate, no? So, ako po, based sa dreams ko po, ay hindi sa dreams, sa vision ko po na pinakita po sa akin. I'm from Israel, Egypt times, mga ganon. And sa maniwala kayo sa hindi, isang pinakita po sa akin doon is nakakapasok po ako ng temple talaga. As in, may sarili po akong temple na ako po ang kaupo doon, mga tipong ganun. Yun po yung past ko. Past po yun ha, past. Wala pong magre-react, baka po sabihin ko naman, inoon ko na naman, meron po kasi mga ganon. So yun po is past po yun. So, ngayon po, maybe sa generation po namin, ako po yung pinagpala. No, ako po yung pinagpala na wala man ako doon sa temple na yon, wala man ako sa country na yon, but I can consider this place, this home, this house, no, is a sacred, as in sagrado po ito. And nakagawa po ako ng sagradong lugar, which is nga po yung gamutan na ginawa po ni Jesus Christ. And I saw myself in Jesus Christ, no, doon sa vision na yon na siya yung naghihikayat, no, na sumunod sa akin, pumasok sa loob ng templo. Ganun po. Okay? So, let's see kung ano yun sa inyo. Yes. And you are a medicine man or woman. So, you are a healer. No? Or maybe, hindi kasi noon naman, wala naman doktor noon eh. No, wala naman doktor ng mga panahon noon eh. Noong mga panahon pa nila Jesus Christ, no, wala pa po eh. So, kayo po is talagang manggagamot na. You are a healer. And I'm talking to a healer right now. Okay, yun po ang kausap ko ngayon. Kayo po ang kausap ko ngayon. Okay, so anything else? Ito yung una ha. Kukuha lang ko ng 3 card dito. Then itatabi ko yan later. And we have this Atlantis. And Greco-Roman. So, yes, you are also a Greek, no? Or galing ka rin talaga sa ang tawag doon, royal family, possible na gano'n, from the royal family noong unang panahon. So, yan yung ito is the medicine man or women. So, ito yung sa first card, no? And this is the Atlantis. Atlantis is, it represents as parang sinasabi dyan na connected ka or parang ikaw yung tipong nakatira malamang, no, malapit sa karagatan nung mga time na yon, which is isa to sa mga lagi mong pinupuntahan that time or parang dito ka naninirahan malapit sa karagatan, pero ito yung place mo rin, no? So may mga ganito namang place noon talaga eh. May mga bahay-bahay, may mga palasyo na malapit po talaga sa dagat, diba? Katulad ng Red Sea, no? So yun is andun yung palasyo, no? So meron may mga malalaking bahay po talaga doon sa kapaligiran na yun na ganun ka rin, no? So dito rin sa Atlantis na to, nung nakaraan mo is na andito rin yung dito ka rin kumukuha ng lakas or dito ka rin nagre-recharge that time,
maybe dito ka na develop or dito na enhance yung power mo na same sa ngayon, no? Na parang pansin mo parang lagi kang tinatawag ng dagat. Kumbaga, from the sea, no, is andito yung strength mo, yung power mo is dito ka kumukuha. Under the sea. Ganyan. Okay, so yun yung sa first card ha. Ay, dito lang. Gagat ako na lang. Para dito rin sa kabila. Masyado malit ang aking tablets. So, dito yung isa. Okay, so kukuha ko ng isa pang card. Pero itatabi natin yan mamaya. I-ano ko na lang. Maayusin ko na lang. First card, the arts. Okay, so yung for some of you is dito yung music lover. Mahilig kayo mag-gitara, mag-drums, kumanta, possible na ganun. Maybe for some of you, may mga band, may mga banda na nakikinig ngayon. You were a Native American before. Native American. So, parang tipong laking probinsya. So, parang lumaki ka sa isang probinsya. And madami kang phobia. Madami kang phobia, especially sa finances. Tumihaya po kasi ito eh. So, gagawin ko siyang 4 card. And wala na naman. No? So, yun. Okay, so dito muna tayo. So, I'll keep this first, no? Bilang second card to. Kung sino man tong second collective na to, mamaya ako nababasahin to. So, dito muna tayo sa medicine man or women na connected sa sea and also a Greek or maybe connected ka rin sa mga tipong alam mo yun, since ito is look like a church or a building. So let's see kung ano yung sasabihin ng cards about sa'yo dito sa tatlong card mo na to. Okay, so we're using another new tarot card. Then proceed tayo sa new deck mamaya. Kukulit ang pusa ako. Grabe. Hirap ng mga naglalanding pusa. Uy, di na type yung isa. So, lumabas. Okay. So, what about you? First, collective. Grabe, pag naglandi ang pusa, nababaliw sila. Ang daming pumapasok. Kalabas ba? Wala, nakalabas nga. Okay, so, first card. Okay, so since you are a healer here and yun nga, connected ka sa dagat, no? And andito nga yung, kumbaga, ikaw is pinagpala from, yes, kasi dito, no, as you can see yung sun or yung from heaven, no, from above, no, isa dito yung binigyan ka talaga or biniyayaan ka ng power, no, from this card. So here is sa first card nyo dito sa tarot is sinasabi lang naman dito na kumbaga from that pagiging healer ninyo, no, is andito yung this is yun sa ngayon, no, sa nangyayari sa inyo ngayon, this is a reward sa inyo, hindi po to curse, no. Maybe for some of you talaga hindi pa rin po alam kung ano po ang life purpose ninyo in life. So now, sinasabi ko po sa inyo as based din po, no, sa mga Holy Spirits ngayon, na kayo po is dati na po kayo nang gagamot, no, dati na po kayong gumagawa rin po ng mga himala, no, noong unang panahon. So now is yes, and ito is parang ipinamana din po sa inyo to. Yung ngayon po, no, kumbaga ito is pwede na natin consider din na parang from ancestors mo na rin, no, na pinamana sa iyo yung meron ka ngayon as a healer. So now is andito yung at times parang for some of you is talagang parang ano naman yung self evaluation, nagkakaroon din kayo ng ganon. But andito naman yung kailangan nyo po talagang magbigay, no, ng focus dito sa
dito sa pagiging healer po ninyo. Yung hard work is nandito naman. And it pays off naman kasi na kumbaga nakikita nyo naman po ang resulta every time po na kayo nang gagamot and gumagaling naman po, 'di ba? So for you it's a big reward na masasabi, no? Dahil dito rin I mean pagka kayo po ay pumasok or pumasok sa dagat. Ibig sabihin pagka kayo po ay pumunta sa dagat, no? Pumunta po kayo dyan. And dito sa mga tulad dito sa Greco-Roman, no, na place like maybe a sacred place, no, or medyo peaceful place, is ito yung parang isa sa mga parang kino-consider mo na dito ka kumukuha ng peace of mind and andito rin yung mas humahaba yung pasensya mo, humahaba yung pang-uunawa mo sa tao, nagiging kalmado ka every time you visit these two places, no? Every time na nandito ka is talagang andito yung parang ang linis-linis mo, na ang gaan-gaan mo, no? Kaya kumbaga andito yung times na for some of you, kasi po sa healers is natural na po yun talagang merong tumatawag na lugar. Like ako po is tinatawag din po ako ng dagat. Ako po kasi is talagang sa dagat po ako. Hindi po ako namumundok. No, so sa dagat po, pero I'll make sure po na yung dagat na po yun na pupuntahan ko is may mga kuweba din po yun. And andun yung may mga rock formation din po. May mga trees din po. Pero hindi naman po katulad nung talagang nag-hiking ka. No? Kailangan mo maglakbay ng pagkataas-taas. Hindi po ako yun eh. So, bakit? Kasi marami na pong alam na patanda na ng patanda. So, hindi po ako ganun. So, sa swimming nga po, medyo hingal po ako eh. Pagka nagsuswimming. Kasi nga smoker ako. So, yun. Kumbaga, andito yung it pays off naman lahat. No? So, kung ano man ang meron ka ngayon, it's a reward, no, from your ancestor para sa'yo. Maybe marami ka rin kasi pinagdaanan before. For sure, no. Anything else? Meron pa po ba dapat malaman ng aking mga itong first collective na to na biniyayaan po na kakayanan na isang healer? And yes, we have the star for all season. Okay. Ang ganda ng card mo actually. I love your card, no? Kasi andito yung bakit ka nagkaroon ng ganito? Bakit ka binigyan ng mga parang way kung paano ka mag-energize, saan ka mag-meditate, bakit may mga ganito ka? Kasi yung faith mo dito kay God is napakataas, no? And kumbaga, andito yung you're always parang hindi ka nagiging hopeless, no? Lagi ka may pag-asa. Alam mo yung parang ang mindset mo lagi or parang ang lagi mong iniisip na lang lagi is yung pagka once na nagka-problema ka, alam mo na kung paano manawag kay God, no? Kay Mother Perpetua, kung sino man, no, ang mga dinadasalan mo or hinihingan mo ng sama ng loob na nasa kalangitan. So, andito yung talagang binibigyan kanila ng guidance dito. Dito sa star card is sila din na nagbibigay sa'yo ng peace of mind, no, and ng healing. And at the same time, kini-cleanse ka rin nila. No? And ganun ka rin nung past life. Actually, yun yung way of healing mo, no? Kumbaga, yung binibigyan mo rin sila ng kapayapaan, comfort, no, healing, cleansing, and full of hope. And for some of them na yung nakaraan mo is andito yung binibigyan mo rin sila ng parang bagong pag-asa. Especially siguro sa mga ginagamot mo. For sure, di pa uso kulam. Ay, hindi. Parang noon kasi ang uso, ang inain, ano? In. Ibig sabihin, ang madalas na nangyayari noon is possess, no? As in talagang puro sapi. Demonic, no? Demonic forces ang umaariba noon. Na later on, parang yun na natutunan ng mga tao noon na parang, alam mo yun, generation is natututunan na yung mga black magic na yan. So, andito yung binibigyan ka or binagbibigay ka, yun yung way of healing mo. And you are also using this Atlantis card, which is parang ito yung way of healing mo din sa mga tao, especially may mga possess, no, or mga karamdaman dagat,
no? Dagat, o basta running water. Lawa, falls, yan. So, diyan ka connected. Diyan ka biniyayaan or diyan ka nakakakuha ng lakas and you can talk to them. No? Kaya mong kausapin ng dagat, kaya mong makipag-communicate sa dagat sa pamamagitan ng hangin. Doon mo nararamdaman, doon ka nakakakuha ng kasagutan. I know marami po makaka-resonate dito, especially po sa mga healers na nandito ngayon, kahit po baguhan. Alam nyo po, pagdating po sa healers, wala pong baguhan, wala pong batikan. No, I mean, pantay-pantay po yan. Yan po ay galing sa Panginoon. So, kahit po beginner kayo, huwag nyo po maliitin ang sarili ninyo. No, sa halip po, humingi po kayo lagi no, ng guidance kay God. Pag kaya po inasagawa nyo po ng tama at hindi po naging matigas ang ulo nyo, hindi kayo nagdesisyon ng sarili ninyo, mapapagaling nyo po ang tao. Pero po ang susundin nyo po is yung kayo, wala pong mangyayari. Kahit po beginner kayo, kung ano po yung sabihin, kung ano po yung body gesture nyo, kung ano po yung ibulong sa inyo, kung ano po yung unang pumasok, yun po banat nyo. Huwag po kayong mag-think twice, no? Huwag kayong mag-alangan. Huwag kayong magpunta dun sa alanganin, no? Pagkababanat po kayo or manggagamot po kayo. Ganun po sila. Okay? You can heal through waters. No? Kaya mong manggamot sa pamamagitan ng tubig. Mga patubig na iniinom yan, pinaliligo, yan, kakagamot pa. Okay, so now is we have the Knight of Wands here. So, alam mo yun, from your past life is talagang grabe yung saludo sa'yo ng mga tao noon, ng may mga followers ka na rin noon, and ngayon, ganun ka na rin. Actually, it's inulit lang. No? Inulit lang yung nakaraan mo sa ngayon. No? Inulit lang to, yun nakikita ko dito. No? So, talaga naman nagkakagulo yung mga pusa. Okay, so, ang hirap po na maraming pusa. Okay, so just be, yung alam mo yung self-confidence mo is talagang kailangan mo rin i-boost. And yun nga sinasabi ko, trust yourself na rin. Kung paano ka mag-trust kay God, ganun ka rin dapat sa sarili mo. Huwag mong pagdudahan ng kakayanan mo. Kasi ang kakayanan mo na yan, galing kay God yan. Tayo lang po ang kumikilos dito. Kasi they are all spirits. Though nakakagawa po talaga sila ng himala. Na kahit po hindi natin hawakan yan. No, through, alam nyo yun. Kung paano po yung ginagawa ko sa inyo. Using these gadgets. Diba? With my healing hand, andito po yung gumagaling po kayo. Pero itong healing hand na po na ito, is nilagyan po ito ng Panginoong Diyos Ama ng kakayanan para po mapagaling kayo. And I'm considering na hindi po aking kamay ito. Kanya po. Ganun lang po yun. No? Sus Mariusip, nakalusot na naman to. Okay. Ayun, nandun na sila sa laundry. So, kinulong ko sila sa laundry. Kulit nila eh. Okay, so next. Ano pa ba ang meron? Para ko di umaandar. Next is the Two of Swords. So, for some of you, still nandito yung, syempre kahit po ganito na po tayo, no? Nandito na kayo as a healer. Minsan, meron po talaga ang hirap pong magdesisyon, ano? Kumbaga, meron mga difficult decisions na dumarating po sa buhay ninyo. And, minsan, yun nga po, sinasabi ko, kung ano po yung binulong, yun po ang sundin nyo. No? Special po kung alam nyo naman po sa sarili nyo na hindi po kayo yun. Kasi po pagka mga healer na po tayo, we are all guided. No? May mga whispers na po yan. No? May mga maririnig na po kayo mga bulong-bulong. May magpa-flash na po sa inyo. Biglang may dadaan sa vision ninyo. Yung mga ganun po. So, yun po, no? Trust it. Trust your intuition. Trust your psychic abilities. No? Dahil lahat naman po ng mga healers, lahat po yan may intuition. Mataas ang intuition.
may mga psychic abilities yan, and lahat po yan is empath din. So, trust it, no? And sundin nyo lang po yan. Kasi, andito po yung iba na alam po na may ganyan mga kakayanan, pero they are all facing their fears, no? And doubts na rin at the same time. Pero, and minsan talaga andito yung denial stage na, naku, hindi totoo yun. May mga ganon. Pero, kasi kung ganon, na parang may mga doubts ka, huwag ka na pumasok sa spiritual. I mean, pumasok ka sa spiritual, pero, especially sa mga ganitong taro, hindi dapat. No, just like this, no, na nagbabasa ka, kung ano yung binaba ng baraha, kailangan mo express, kailangan mo sabihin. Pangit man yan o hindi, kailangan mo sabihin. Kailangan mo ipaalam sa binabasahan mo. Kailangan mong sabihin sa madlang people yan. So, kung halimbawa medyo parang sa tingin mo medyo offensive, so, pag-aralan mo kung paano mo ito masasabi in a nice way na hindi masasaktan yung kaharap mo. Sa halip, gawin mo rin siyang parang positive yung sasabihin. No? Kasi dito nakikita ko is may mga conflicts talaga, no. Actually, hindi naman lahat talagang maganda ang buhay. Talagang meron din mga komplikadong sitwasyon na nagaganap. And napagdaanan mo din to from the past. And up to now is ganun pa rin. At tipong, alam mo yung tipong may mga nakakasalamuha ka na akala mo is okay, but andito yung mga pinakikiramdaman mo na lang sila. No, kumbaga, hindi ka mapagpatol, hindi ka mapanakit, hindi ka mabunganga. Kumbaga, sige lang, banatan nyo ako. Sige lang, siraan nyo ako. Sige lang. No? Kasi you know that God is with you. Pagka ganun po, alam nyo ang Panginoon isa sa tabi ninyo, nasa inyo lang po yan. Hayaan nyo na lang po sila. Gusto nila yan eh. Okay, so last 2 cards po dito. Then na po tayo sa kabila. Sa ibang card. And we have the King of Swords in reverse. And also, reverse din ang 8 of Cups. Okay, so for some of you, yung from the past nyo po, no, is andito yung, at times, no, parang for some of you, nagkaroon din ng problema, very weak, no, nagkaroon kayo ng gano'n na, and yun nga, kadalasan, binubuli kayo, or merong parang nagmamanipulate, or parang merong isang taong very, parang dinidiktahan ka ng bonggang-bongga, mga tipong mga rude people, no? So, naandyan. And, kumbaga, they are forcing you to do this, to do that, no? Yung mga ganon. So, parang noon, naranasan mo rin maging sunod-sunuran, maging alipin, mga tipong ganon. So, through that is, parang, ito yung pamamaraan or ito yung naging ito yung ito mga taong to na gumawa sa iyo ng ganito is ito yung naghubog sa iyo kung bakit ka naging manggagamot, no? And naranasan mo rin yung lack of awareness, no? Lack of self-awareness, naranasan mo rin to. And napunta ka rin sa point na talagang yung, alam mo yun, nagkaroon ka ng full of stock energy ng mga panahon na yun. And kumbaga, parang andito yung, imbis na i-consider mo yung sarili mo kung you are on top, first, no? I mean, first level, pero lagi kang second best. Yung mga tipong ganun. So, second best ka man, pero andito naman yung malinis, no? I mean, very smooth, no? Kung ano man yung mga transactions na yan, ano man yung mga tasks na yan, ano man yung mga missions na yan, still, still you are the best. No? Maybe itong first, no, is medyo may issue, but sa lahat, ikaw pa rin yung pinaka-the best. Okay? So, let's see kung ano pa yung iba. Tingnan natin yung ibang reading. Ibang card. Pero this is a confirmation actually dito sa the star card, no, na you are a real healer. Okay. A legit healer, known from the past and now. Sino ba yun? Kumbaga, na-experience mo nga ngayon yan. And ito yung first card mo, na yun nga sinasabi so you are, maybe meron kang band, you are a singer, a dancer, mga ganon.
And yun nga, galing ka sa isang Native American. So, nakikita ko naman dito is, parang alam mo yun, tribo-tribo. Parang ganun. Galing ka sa isang tribo, galing ka sa isang, hindi kita. Yan, dito na lang yung isa. Yung ganon. So, galing ka sa ganon. So, mas mahilig kang, parang ito yung way, since andito yung phobias. So, andito yung mga traumas, no? Pero, you know how to, parang escape sa mga ganong klaseng pangyayari. And especially here, sa finances, no? Parang you know how to, to, alam mo yung gamutin or parang makalagpas sa ganong sitwasyon na maka-recover ka sa financial problem or crisis, no? So, you always keep on praying every time na nagkakaroon ka ng phobia noon. Ito yung sa second collective, ha? So, every time na nagkakaroon ka ng phobia, spiritual, physical, mental, emotional, financial, noon, no? From your past life is, andito yung talagang, you always keep on praying for the solution, no? To God, no? And, isang way na ginagawa ni God sa'yo, how to, parang maging kumalma ka, is yun nga, siguro, pupunta ka somewhere, listening some music, mga ganyan, or maybe nagpapatugtog ka, or maybe dinadaan mo na lang sa kanta, mga tipong ganon, no? So that's you, and through that, no, actually for some of you, you need to use this saan na yun? Wala kasing din ito eh. Wala pala. Ay, ito. Cinnamon stick for your financial breakthrough. And dahil dyan, sinabi dito sa card yan, sisindi tayo yan. So, sa lahat po ng mga may problema po sa kaperahan, now is I'm here na magbabasbas po sa inyo na matapos na po yung financial crisis. Okay, so, by using this cinnamon stick, noon, as gagawin nyo pong parang pinaka-insenso po ninyo, kung ito po yung problema ninyo, at ang gusto nyo po is magkaroon ng solusyon sa ganito, is mag-burn po kayo nitong cinnamon stick. Okay. So, syempre, ang unahin nyo po, syempre, ang sarili ninyo and yung surrounding. No? Ito nga lang po kasi is hindi ganun ka mag-usok. As in, konti-konti lang siya mag-usok. So, actually, this is for yourself lang talaga. Pero, i-cleanse ko kayo ngayon and i-bless, no, na mabayaran nyo na lahat ng pagkakautang, mga ganyan, and magkaroon na kayo, pasahurin na yung iba sa inyo, maybe yung iba sa inyo hindi pa pinapasahod, mga tipong ganun from your employers, no. So, this cinnamon stick, once na makarating po sa inyo, is, yung smoke nito is magiging okay na po lahat ang inyong pananalapi in Jesus name. Okay. So, kaya galing to isang cinnamon stick ko. Diba, ang dami kong gamit, insenso. Okay, so, actually, yung panahon mo, ang talagang problema mo dito talaga, ang dami. Pero ang pinaka-main is, ang major problem mo is the tung chi. Okay? Oops. Kiri whoops. And in reverse na agad siya. Bakit yung reverse agad? Tsaka. Okay, so in reverse. Ako, Diyos ko, talagang pinapakita lang sa'yo na talagang ikaw is punong-puno ka ng problema ng mga nung unang panahon. No? Lagi ka naging, ano yung stagnation is ramdam na ramdam mo. No? Because of na rin, kumbaga, parang kanina, no, na parang meron ka rin lack of self-awareness. Parang, alam mo yung minsan ka na nasaktan, minsan ka nang nadapa, minsan ka nang na-ignore. Pero,
andun pa rin. Parang binabalik-balikan mo lang. Ganun ka eh. Parang hindi ka, takot kang mag-move on. Maybe takot kang mag-isa to move on. Kaya parang andito ka, parang kang martir. Ikaw yung tipong ganito. Martir ka nga, yun na nga, yun yung exact word for you. The right term for you. Martir. For some of you is talagang legit na martir. And parang, alam mo yun, nililibang mo na lang ang sarili mo dahil sa music. You love music. Through that, isa dito yung nailalabas mo, naiiyak mo, sa pamamagitan niyan is andito yung na-express mo yung sarili mo. And dito ka rin gumagaling through music. No? Tingnan pa natin. Minsan kasi may pagka-reckless ka rin. Or minsan talagang parang kampante ka na sa mga ginagawa mo. Na parang sa sobrang kampante mo, di mo alam na nalulunod ka na pala. Ang dami na pala may pumapasok na palang problema, pero ikaw chill lang. Ganun. The High Priestess. Wow. See? You have this high intuition, wisdom, and you know some secrets, no? I mean, andito yung parang, ikaw yung parang nilalapitin din ng mga tao to share their problems. And ikaw yung nagbibigay sa kanila ng kagaanan ng loob. Andito yung they are begging for you to help them emotionally, spiritually, ganyan, mentally. So, nandyan ka for them. So, yan yung isa sa mga lagi mong pinagdadaanan ngayon, na lapitin ka ng problema na hindi nila alam, Mariosep, na ikaw din isang damakmak po ang problema ninyo sa buhay. But, ang galing mo kasi nakakandol mo. Kasi alam mo kung paano, saan mo siya i-divert yung mga ganitong bagay. Okay, so what else? Tinan natin. So there are unexpected financial windfall na mangyayari sa iyo ngayong panahon ngayong panahon, no? So andito yung there's a lot of wealth, abundance, spiritual or material ang nasa iyo, kasi this time is and you know na kung paano magbalanse sa mga pangyayari. Healthy, as a health, no, is andito yung healthy ka naman. And for some of you dito yung parang gusto na rin mag-settle down, for some of you. Pero antayin mo to kasi there's a windfall, unexpected, no, na talagang about financial ninyo. So antayin mo to. And about the family naman, mas magiging stable, mas magiging maayos na sa ngayon. Kasi parang napagod, alam mo yung parang napagdaanan mo yung mga nakaraan na talagang super hirap na hirap ka from your past, no? Hindi ang past life, kundi itong past ngayon ng buhay mo ngayon. Isa dito yung talaga nahirapan ka. And now, dahil sa pagiging madasalin mo, na andito yung, dahil nga sa pang-aabuso na ginawa sa'yo, in all aspects of your life, ang pang-aabuso is now, eto na yung ibibigay sa'yo ni God as a reward dahil hindi ka nagkulang sa Kanya. Hindi ka nagkulang ng paglapit sa Kanya. No? Security, wealth, abundance again is nasa sa'yo. And we have this, the world in reverse. Though, yes, meron pa rin mga delays, no? Okay, so kailangan na lang po dito na dahil, ano ba ang nagiging cause ng delays? It's dahil sa maybe lack of closure, or maybe meron kang mga bagay-bagay na kailangan mo talagang i-release, i-let go, let God, no, para po talagang again, ang dami ko na naman pong sinabi, lagi ko naman sinasabi sa inyo to na hindi po natin kailangan ipunin, no, yung mga sama ng loob. Kailangan po natin i-release yan, ibuga po natin yan, or else hindi po tayo papasukin ng mga opportunities,
blessings, no? Kasi hindi po na po napapansin, hindi na po natin napapansin, binibigyan na po tayo ng blessings dahil meron po tayong galit. Now, wala po tayong time para mag-thank you, no? And be grateful to God. Unlike po yung na-let go nyo na po is pansin na pansin nyo po even the smallest thing na nare-receive po ninyo. And yes, for some of you, ito po yung i-reason sa akin. Because of mental overload, restlessness, mga tipong ganyan, needing solitude, mga tipong ganyan, gusto nyo ng katahimik, gusto nyo magpahinga, gusto nyo mag-unwind, gusto nyo magbakasyon, pero hindi nyo magawa. Mga tipong ganyan. Because there are some delays na talaga namang, hindi lang delays blockages na, no, ang nangyayari sa inyo ngayon. No? So, all you have to do here is to meditate, go to church, or maybe just a sacred place, no? Or maybe talagang may pagpursigihin mo na makarating ka sa place na gustong-gusto mo and shout out loud mo kung ano yung mga nandito sa puso mo. Iiyak mo sa harapan nito. Ilabas mo lahat. No? So para alam mo yun, etong nangyayari sa inyo from your past, no? From the past life, is hindi na po maulit sa susunod na generation. Hoping dito po is maputol na po, no? I'm going to cut the cords here ngayon pa lang po, itong generational curse na nasa sayo. Ito po yung sayo po kasi is it's a generational curse, no? Itong collective number 2 is dito yung malakas ka nga lang kasi. Alam mo yung personality mo dito, hindi basta-basta strong lang May sipa, may bangis. Kasi kung sa iba-iba po to, yung iba po dito nagpakamatay na, nagbigti na, naglason na, o kaya nagwalwal na sa buhay, masalim, ano ba yung tawag doon? Nagpariwara na sa buhay. Pero ikaw hindi Kahit na sunod-sunod yung dagok sa buhay mo dito, still lang dito ka na kay God ka. And hoping po yung mga nakikinig ngayon, no, is pamarisan po natin itong taong to, na instead of mag-give up and magpakaluno sa ibang bisyo ganyan or magpatiwakal, no? Pero ang ginawa niya po is magdasal ng magdasal. No? And now itong mismong mga guides or maybe itong mga mismong ancestors, no, is saying to this person, to this collective, na you need to relax. Kailangan mong mag-relax. Pumunta kasi sa peace and quiet place para mag-meditate. Or, yun nga sinasabi ko, i-shout out loud ninyo yung problema ninyo sa buhay. No? Para po makahinga-hinga po kayo. Last card, please. And the Hermit, yes, because you are guided by God. No? So, ito is a confirmation lang po talaga na you need to do this meditation. Go to a peace and quiet place, no? Para po talagang kayo ay mag-meditate or magkaroon ng communication with God. So, makikita nyo po yan through vision. So, huwag po kayo mag-alala. Kasi dito po sa The Hermit as your last card, no, is kahit po ganito, dahil nga po sa pagiging madasalay ninyo, dahil nga po sa pagiging malapit nyo sa Panginoon, is andito po siya. Siya po ang nagbibigay ng liwanag sa isip ninyo. Siya po, every time na para nag-a-attempt ka na sirain ang buhay mo, is andito si God na nire-remind ka na, wag, andito ako, ito ang gawin mo. Biglang, alam mo yung biglang magkakaroon ng switch yung pag-iisip mo, na parang halimbawa, gusto mong mag-inom ngayon, magpakalunglango sa alak, mga tipong ganyan. Pero bilang isasabihin ni God na, wag na nak, eto na lang gawin mo. Bibigyan kita ng ganito. Dito ka na lang. Huwag ka na mag-inom. Nung mga tipong pariwara ka sa buhay na gusto mong parang gusto mong mag-drugs, no? Wag na anak. Ganito na lang gawin mo. Pupunta ka dito. Usap tayo dito. Yung mga ganun. So, God always saves you. Lagi nandiyan siya sa iyo to, alam mo yun, to guide you sa tamang daan. No? So, para hindi ka maligaw. Ang mga naliligaw lang naman po na landas talaga is yung sinusunod po yung sarili nila. Hindi po yung bulong. No? May mga ganyan po tao
And alam niyo po yung minsan, nandyan na po yung parang mismo sarili na po nila niloloko nila. Mismo sarili nila pinagsisinungalingan nila. And mga ganun po tao talaga pong sarili nila po nila pinaparusahan nila. And wag na wag po sisisihin ng Panginoon sa ganun. Pag kayo po pumasok sa ganitong pagiging healer, marami po kayo makakasalumong tao. Dahil na rin po sa mga ginagamot. So, kung ako po is dating nasa sales, dati po ako nasa sales, marami na po akong nakasalumuhan tao. Customer, co-workers. No? So, alam ko na po yung timplado na tao. I mean, alam ko kung paano timplahin yung mga ganyan. Pero, meron pa po palang mas worse. No? Nung pumasok po ako ng spiritual, mas grabe po pala. Pagka nakapasok po kayo sa spiritual, ang dami pong realization. As in talagang parang i-consider nyo po na ang mundo is talaga pong may kabigatan na po. May kabigatan na. Yung energy po ng earth, ng paligid, grabe po ang bigat. Na parang ang gusto mo nalang magstay ka na lang sa bahay kaysa maggala ka. Pagka gusto mo ng isang parang magulong buhay, sige lumabas ka ng bahay mo. Paglabas mo pa lang, makakasalubong ka, chichismisan ka na kagad eh. Gulo agad. Yung kasalanan ka na kagad. Yung mga ganun. Unlike nasa bahay ka, ay ganito lang. Maghanap ka ng pagkakaabalahan. Kung gusto mo naman magpa-araw, pwede naman mag-isa. Sumama ka with your family, magsama ka ng family. No? But, sa ngayon parang sa napapansin ko po parang hindi po healthy ngayon yung nakikipag-usap tayo sa strangers talaga, sa mga strangers, no? Kailangan niyo po mag-ingat, no? Or make sure po na kayo po is punong-puno po ng dasal sa katawan bago po kayo humarap sa mga strangers na tao, para hindi po nila kayo mahimok, hindi po nila kayo ma-invite, no, sa mga hindi magagandang gawain. Kayo po ang manghatak sa kanila. Kayo po ang magbigay ng kaliwanagan sa kanila. Kayo po mag-spread ng wisdom sa kanila. Hoping na dumami. Kasi hindi lang po ozone layer ang problema natin ngayon. Hindi lang po climate change ang problema natin ngayon. Hindi lang po gobyerno ang problema natin ngayon. Kahit po sa spiritual na mundo, napakagulo po. Lagi pong may gulo, lagi pong may away, lagi pong may sagpaan. Kung meron po dito nag-vision, for sure yun din po mga nakikita. Bihirang-bihira po ako makakita ng vision na very peaceful. But yung vision na yun, maya-maya magsuswitch. May gano'n na naman, may sapa ka, may baby buga na naman, meron na namang may may saksakan na naman, mga gano'n. Pero yun po, mga panahon pa, noon pa po yun. I mean, yun po, through prayers po, no, hoping po na maplansya po natin lahat to. Kapit busy po tayong lahat para po sa pagbabago. I mean, pagbabago ng spiritual. I mean, pagka dumami naman po tayo is, andito po yung kaya po natin buuin, no, ulit. And hoping po na masagip po natin yung ibang tao. Lalo na po yung mga naliligaw ng landas. Okay? So, now is, close your eyes. At sa mga naka-resonate po at gusto pong malaman po kung ano yung past life ninyo talaga. Kung saan po kayo nanggaling, ano po ang meron sa inyo, no? Ano po ba ang gift na meron kayo, no? So, ano po bang kakayanan na meron kayo? So, pabook po kayo ng reading, no? By appointment po tayo again. And make sure po na kumbaga naniniwala po kayo sa mga ganito. Kasi po kahit po mag-reading, pero I know naman, wala pa naman po ako na-readingan na may mga confusions, no? Wala pa naman po. Okay? So, kung sino man po naka-resonate dito, di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And again, sa mga gusto pong mag-avail ng mga oils, medallions, no? Ano ba bukas? Monday? Ay, may reading ako bukas eh. Fully book ako tomorrow. I'll try ng Tuesday, pakita po yung iba, no, ng mga dumating po ng mga medallions. Pero yun pa rin naman po. Pero meron na po kasi akong yung Santo Niño na Decapa na panglihis ng
panglinis ng baril at kabal sa patalim. No? So yun po yung nilalagay ko po kasing pandasal doon. I-explain ko po yan lahat sa inyo sa Tuesday. No? Pag-pray po ninyo na ma-flex ko po yan. So yun lang po yung magiging topic natin about sa mga medallions. Okay? So, wala po yung rosary ko dito. So, mag-prepare na po tayo. So, close your eyes. Okay. So, maraming salamat po. God bless us all in love, peace, and hope. Bye.